kay Sergeant Cotesa, ang delivery ng pera ay kay Speaker Martin Romualdez. So nung nag-uusap kami, sabi ko, baka mamaya, baka hindi dapat na ganyan kagad yung issue. Tama lang naman na yung issue is the corruption issue, na itong nangyari, kailangan talaga magkaroon ng hustisya, kailangan maparusahan kung sino yung nagkurakot, ma-file ng kaso. Pero nitong huli, nung nakita ko na si Saldico at kino-confirm na niya, tugma talaga yung usapan na si Presidente, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang kasama, mukhang siya talaga yung, kasi di ba yung sinasabi ng iba, bakit niya kailangan gawin sa unprogram funds, di ba? Alam mo naman yan pagka ikaw nag-approve ng budget, may kanya-kanyang fund sa district. Ngayon, ang ginagawa nila, pag natapos na yung GAB, yung NEP, pag na-approve na nila, doon nila iangat yun sa small committee, doon na sa bicameral conference, doon nila isisingit. At ito, nakapasok to sa unprogram funds. Dahil at that time, if you recall, ang sabi ni Saldico, ayaw namin tumaas ang budget ng infrastructure laban sa edukasyon. Kaya kung titingnan mo, nasa program siya. Sino nag-release niyan? Ang Pangulo din. So sa akin, talagang malinaw na itong sindikato, hindi ko na kasasabihin na talagang nilagay nila si Saldico for 3 years. Committee on Appropriations Chairman, nandiyan si Speaker Martin Romualdez, at syempre ang Pangulo na siyang gumagawa ng budget.